Paano kung sabihin ko sa'yo na sa buong Bible may isang tao na hindi namatay, hindi siya pinatay, hindi siya nilibing, walang kabaong, walang puntod, at mas kakaiba? Parang bigla na lang siyang nawala at ang pangalan niya ay Enoch. Pero dito nagiging kakaiba dahil ang lalaking ito, hindi lang siya basta nawala. Ang sabi ng ancient text, lumakad siya kasama ang Diyos. At pagkatapos, hindi na siya nakita ng tao. Chapter 1, The Name Lost in Genesis. Kung nabasa mo ang Book of Genesis, baka nadaanan mo lang ang pangalan niya. Isang maikling verse, isang pangalan, isang misteryo. At doon nakasulat, Enoch walked with God, then he was no more. Sandali, yun na yun? Ganun lang? Isang tao na sumama sa Diyos, tapos 2 linya lang? Sabi ko na may kakaiba dito. Kasi sa ancient writing, kapag sobrang konti ang detail, minsan doon nagtatago ang pinakamalaking sikreto. Chapter 2, Who was Enoch? Si Enoch ay 7th generation mula kay Adam. Hindi siya warrior, hindi emperor, hindi politician. Pero somehow, siya ang isa sa pinakamisteryosong tao sa ancient world. At ayon sa tradition, 365 years siyang nabuhay. Interesting number, di ba? Parang bilang ng days sa isang taon. Nagkataon lang ba? O may mas malalim na symbolism? Tandaan mo yan ha. Importante yan mamaya. Chapter 3, The Book They Didn't Keep. At dito, mas lalong umiinit ang kwento. Dahil bukod sa Genesis, may isa pang ancient text, ang Book of Enoch. Dito, hindi na 2 lines ang kwento niya. Dito, si Enoch became a witness, a messenger, a recorder, at minsan parang traveler between worlds. Pero bakit? Hindi ito kasama sa karamihan ng modernong Bible. At bakit? Sa ibang ancient communities, sobrang importante nito. Chapter 4, The Man Who Saw Too Much. Sa mga text, si Enoch ay hindi lang basta observer. Sinasabing nakita niya ang heavenly gates, ang living stars, ang chamber of judgment, at mga nilalang na hindi madaling ipaliwanag. Parang hindi ito simpleng spiritual vision. Parang may pinapakita sa kanya tungkol sa structure ng reality mismo. At dito na ako napapaisip, paano kung ang ancient people, mas marami silang alam kaysa sa inaakala natin ngayon. Chapter 5, The Name Feared by Angels. At dito nagiging kakaiba dahil sa mga susunod nating episode, malalaman natin na may mga nilalang na hindi tao na gustong makausap si Enoch. Mga beings na tinatawag na The Watchers. At oo, ito na ang simula ng mas malaking sikreto. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa. Kasi bago natin maintindihan ang rebellion, kailangan muna nating maintindihan kung bakit si Enoch ang pinili. So, sino nga ba si Enoch? Propeta? Scribe? Traveler? O ang unang tao na pinayagang makita ang mga bagay na hindi dapat makita ng sangkatauhan? At kung totoong may mga knowledge siyang isinulat, ang mas nakakatakot na tanong ay, bakit may mga gustong makalimutan natin siya? At sa susunod, pupunta tayo sa lugar kung saan nagsimula ang rebellion, sa Mount Hermon, ang lugar kung saan unang bumaba ang mga Watchers. Sa episode na ito, sinilip natin ang misteryosong pagkatao ni Enoch, ang kanyang nawawalang libro at ang sikreto
kung bakit hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin siya. Naniniwala ka bang may mga kaalamang sadyang itinago sa sangkatauhan? I-comment mo na yan sa baba. Kung mahilig ka sa mga ancient mysteries, biblical secrets, hidden history, at cosmic revelations, welcome home! Dahil dito sa Tales by Noyms, yan ang palagi nating pag-uusapan. Subscribe na para sa mga natatagong misteryo na may halong katotohanan.